Hindi mapigilan ang panginginig at paggalaw ng katawan. Hindi makatayo. At hindi makapagsalita ng maayos. 10 taon nang pinahihirapan ng ganitong kondisyon ang 39 na taong gulang na si Marlon Roga. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng kanyang pamilya ang sakit na dumapo kay Marlon. Kakailanganing tumawid ng dagat at magbiyahe ng 7 oras para marating ang ospital na pwedeng tumukoy sa kanyang kondisyon. Pero hindi raw nila kakayanin ang gastos at habang hindi nagagawa ang iba't ibang diagnostic test at gamutan, unti-unti ring lumalala ang sakit ni Marlon. Mula sa Maynila, mahigit 12 oras ang biyahe papunta sa bayan ng Mamburao Occidental, Mindoro. Sa isang bahay sa barangay Tayamaan, nakatira ang pamilya ni Marlon Roga. Dahil hindi na makatayo at makakilos, ang 11 taong gulang niyang anak na si Ana Marie ang nasisilbing mga kamay at paa ni Marlon. Taong 2010, nang unang makaramdam daw ng panghihina at panginginig ng paa si Marlon. Hanggang sa unti-unti raw itong umakyat sa kanyang buong katawan. 2015, tuluyan na siyang hindi makalakad at hindi makapagsalita ng maayos. Marlon, mahirap yung kalagayan mo pero salamat ka may ganyan kang anak mo. Yung sinasabi mo sa kanya pag kayo-kayo na lang. Yung dagay, kaya lang ako. Sa araw-araw, ito na ang naging sakripisyo ni Ana Marie para sa kanyang tatay Marlon. Kailan ka nagsimulang gumawa ng ganitong responsibilidad sa papa mo? 5 years old po. Ilang taon ka na nga ngayon? 11 po. Tagal-tagal na rin pala, no? Paano mo pinapalakas yung loob niya? Sinasabi po sa kay Papa, lumaban po siya. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa papa mo? Mahal ko po si Papa. Kasi po kung wala si Papa, wala po kami. Matapos asikasuhin ang ama, bubuhatin at dadalhin muna ni Ana Marie ang kanyang tatay sa tindahan. Kung saan nagtatrabaho ang kanyang inang si Annalyn. Si Annalyn naman ang magbabantay sa asawa. Pagkatapos maihatid, diretso na sa eskwela ang bata. Nasa grade 6 na si Ana Marie. 1 buwan na lang, magtatapos na siya sa elementarya. Ano ang gusto mong makita sa araw ng graduation mo? Sana po gumaling na si Papa pagka-graduate ko po. Sana po si Papa ang umakit sa akin pag ako yung nag-graduate po ng grade 6. Ikaw ba, ano ba ang pangarap mo para sa sarili mo? Engineer po. Engineer? Ba, maganda. Bakit mo naman gusto mag-engineer? Para po makatulong ako sa pamilya ko.
Anong pinagdadasal mo? Sana po pagising ni Papa magaling na siya. At nagpapasalamat po kami sa Diyos. Anong pinagpapasalamat mo sa Diyos? Buhay pa po ngayon si Papa at pinag-aral po ako ng mabuti. Mahirap po sa loob ko. Na ganun po yung sitwasyon ni Papa. Dahil hindi na nakakapagtrabaho si Marlon, ang asawa niyang si Annalyn ang nagtataguyod sa pamilya. Kano po kinikita niyo dito? 3,000 po ang buwan ko dito sa tindahan. Sa Tita Silly. Sapat po ba yun? Sa totoo lang, hindi po talaga. Kulang po talaga yun. Kaya pag hindi ako naghanap buhay, wala silang makakain. Kaya sakripisyo talaga sila sa kanilang tatay. Eh hanggat ako'y malakas. So, hanggat kaya ko. Dahil gipit sa buhay, 9 na taon na ang lumipas mula nang madala ni Annalyn si Marlon sa ospital sa Occidental Mindoro. Pero dahil walang magnetic resonance imaging o MRI at iba pang kailangan nilang diagnostic testing facility sa ospital na malapit kina Annalyn, hindi agad matukoy ang sakit ni Marlon. Sana po may himala. Talagang gumaling ang aking asawa. Sana may tumulong. Napag-alaman namin na may kuya pala si Marlon na namatay matapos makaranas ng kaparehong sintomas, gaya ng unti-unting pagkawala ng kontrol sa galaw ng katawan, panghina at hirap sa pagsasalita. Ang malungkot, namatay ang kanyang kapatid na si Elmar na hindi man lang natukoy ang sakit. Ang nakababata namang kapatid ni Marlon na si Adonis, 33 taong gulang, nagsisimula na ring makaramdam ng parehong sintomas. Ngayong hapon, susunduin ni Adonis ang mga anak sa eskwelahan. Nanginginig man at hindi makontrol ang paggalaw ng ilang bahagi ng kanyang katawan, pinipilit pa rin ni Adonis na makatulong sa pamilya. Adonis, nung nagkasakit yung kuya mo, si Marlon, tapos yung sinundan mo pa na kuya, anong naiisip mo ng mga panahon na yun? Parang naisip ko din, parang baka tamaan din ako ng ganun sakit. Pero nung nag-edad po ako ng 28, sinabi sa sarili ko, wala mo na naramdaman. 2018 ba nung tinamaan ng sakit yung dalawang Oo, 28 po sila parehas eh. 28 sila. 28 po sila. So, nalampasan mo na yung edad na 28. Nalampasan ko, parang dahil na po ako. Parang okay na sa akin, parang ay wala na. Lampas na sa akin, parang 2018 po, may naramdaman ako sa katawan ko. Ito, parang nangihina siya, tampa ako. 30 pa lang po. Naramdaman ko na siya. Ito, parang nangihina na. Parang hindi na makasipa ng motor masyado. Tapos hindi ko pinansin yun, dire-diretso pa rin paghanap buhay ko, laot pa rin laot. Sa laot po, naramdaman ko naman, ito naman, tuhod. Itong dalawang tuhod ko. Pag kinikilo ko siyang ganyan, pag inunat ko, sakit. Ito po, naramdaman ko na, hindi siya may lakad. Ilan taong ka na nun? Nagtatatitri na po ako nung ako tinamaan ito. Kailan mo napansin na nauutal ka na? So po ito na po, ilang buwan din lang po nakalipas. Talagang nauutal na po yung salita ko. Ang kinakatakot ni Adonis, baka bakuhan ng kanyang 3 anak na lalaki ang kanyang sakit. Sabi ko po yung na po sana po ay maranasan ng mga anak ko. Kasi naranasan namin, hirap po talaga. Kung maranasan ko naman ako, hindi ko po siguro kaya na po, sir. Nagpa-check up daw si Adonis sa iba't ibang ospital. Ang problema, dahil hindi nila nagawa ang mga diagnostic test, hindi rin natukoy ang sakit ni Adonis. So, unang check up po namin, nirequest po kami ng doktor na magkaroon siya ng nerve test. So, isinagawa po namin yung nerve test na ito sa Manila, Quezon City. Second, balik namin para sa check-up, kasama po yung resulta ng nerve test. Sabi po ng doktor, wala naman po, negative naman po. So, nirequest naman po kami for MRI. Yun nga lang po, pagdating namin po sa MRI, hindi po niya kinayang humiga for 1 hour. Kusang gumagalaw at nangangalay daw yung leeg niya at saka yung binti. In-stop na po yung MRI. After po nun, nag-stop na rin po kami ng check-up. Wala pang 15 minuto ang biyahe mula sa barangay ni Marlon at Adonis
makakarating ka na rito sa Provincial Hospital ng Occidental Mindoro. Pero wala rito yung mga kailangang gamit para masuri na mabuti ang mga pasyenteng may kakaibang sakit, gaya ni na Marlon at Adonis. Sa mga priority project po ng ospital, nasan po ang MRI? Kasama po ba doon? Wala. As of now, hindi pa daw siya na isasama. 3 years plan pa siguro yun. Pero for the first 2 years, siguro hindi pa natin maano yun. Kasi ang next namin is the 2D Echo and the dialysis center. Nagpuput up kasi ng dialysis center dito. So pag mga pasyente na kailanganin ng MRI, wala po talagang ibang paraan kundi umalis ng isla? Opo, umalis ng isla. At ang pinakamalapit namin dito na pinagdadalhan is the Batangas Medical Center. Meron tayong dito, ENT, surgery. Pag sa surgery, syempre hindi namin kaya dito ang heart surgery at saka neuro. Hindi natin pwede yan. Pero may orthopedic tayo. Paano po sinasabihan ng pasyente pag talagang hindi kaya tanggapin ng ospital? Naiintindihan nila kasi alam nila yung kapasidad ng ospital kung hanggang saan lang. Nitong nakaraang linggo, sa tulong ng lokal na pamahalaan, naitawid ng dagat at nadala sa ospital ang magkapatid. Nag-aalala ang ina ni Marlon at Adonis na si Aling Lily sa kalagayan ng kanyang 2 anak. Dahil walang espesyalista at pasilidad sa kanilang lugar, kailangan pang iluwas papuntang Batangas at Maynila ang magkapatid. Mahirap po talaga, sir. Sa katulad naming mahihirap lang na tao ay makapagpa-check up man po ng 1 beses. Parang mahirap na maulit kasi wala naman kami yung ganung halaga na para ipauli-uli namin sa pagpa-check up. Yung kumuha ka na lang ngayon ng mga sasakyan ay talagang kailangan, wala man hong halimbawang bayad, gagasolinahan mo po yun, bibigyan mo ng allowance ang driver. Saang mga pagamutan nyo sila dinadala? Anong mga medical na atensyon ang naibibigay sa kanila? Sa ngayon po si Marlon ay hindi na muna namin yan ipinagpapagamot. Gawa ng kung talagang wala na po kami sapat na kakayanan na para ipagamot. Ito namang si Adonis ay pinagsisikapan pa rin ng kanyang asawa na naipapacheck up pa rin niya sa mga doktor kasi medyo may sweldo nga siya na kahit kaunti ay nakakagawa pa siya ng paraan na naipapacheck up pa rin. Pangingisda ang isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga taga rito sa Mamburao, Occidental Mindoro. Ang Occidental Mindoro, pang-5 sa pinakamahihirap na probinsya sa buong Luzon, base sa datos ng Philippine Statistics Authority sa first semester ng 2018. Ayusin mo, wheelchair. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Mamburao, itatawid ng isla ang magkapatid na Marlon at Adonis para masuri ng mga espesyalista. Sana po gumaling na si Papa pagbalik. Matapos ang higit 6 na oras na biyahe, narating namin ang Batangas Medical Center, isang public hospital. Agad na tiningnan ng resident doctor ang magkapatid. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipag-usap, sinabi ng doktor na hindi na MRI test ang kailangan ng magkapatid. Makabubuti raw na dalhin sila sa Maynila, kung saan may espesyalista at pasilidad para sa kanilang kondisyon.
Kailangan daw nilang dumaan sa genetic screening. Kaya mula Batangas, dinala namin ang magkapatid sa Quezon City. What we see right now is they have dystonia, twisting of extremities because of the contraction of the muscles. Extremities of the arms, of the legs. Si Marlon has inversion of the legs already. And both of them have retrocollis, or the backward twisting of the neck. Base sa preliminary check-up ng doktor, posibleng nagtataglay ang magkapatid ng sakit na tinatawag na X-linked dystonia Parkinsonism o XDP. Isa itong rare progressive movement disorder. Wala pa itong gamot hanggang sa ngayon. It is not curable, but it is treatable. For now, we have both medical and surgical options for X-linked dystonia Parkinsonism. So for the medical part, we could give medications that help with the Parkinsonism, and also we could inject these patients with botulinum toxin to help relax these muscles so that the dystonic posturing is not that severe. Initially, we could start them on oral medications and see how they respond to it. Para makumpirma ang sakit ng magkapatid, kailangan nilang dumaan sa mas malalim na pagsusuri at diagnosis. Pero kakailanganin nilang makaipon ng 30,000 pesos para sa genetic screening nilang dalawa. Walang magulang na makakatiis sa anak. Bagamat kahit gaano siguro katigas ang loob ng magulang, pagdating na ang anak, makikita mo sa ganyan. Ewan ko lang kung hindi madurog ang inyong puso. Ako nga, kung minsan hindi ko sila kaya tingnan, sir eh. Ginagawa naman ho ang paraan para sila ay gumaling. Ang problema ng kakulangan ng mga pasilidad sa lugar ng magkapatid na Marlon at Adonis, hindi lang sa Occidental Mindoro nangyayari. Sa datos namang ito ng Department of Health, 50 sa 721 lamang na government hospitals sa buong bansa ang may tuturing na level 4 o level na may kumpletong pasilidad. Nakakalungkot na taong 2020 na hindi pa rin umuunlad ang bayan natin sa serbisyong pangkalusugan. Hanggang ngayon, 6 hanggang 7 Pilipino ang namamatay o nagkakasakit na hindi nakakakita ng doktor. Meron tayong 70,000 na active medical doctors registered. Pero ito ay nakakonsentrate mainly sa urban areas at hospital. Meron lamang 3 public health doctors na nagsiserve sa 100,000 population, which is malaking kakulangan. When it comes to the kakulangan ng mga doctors at nurses sa ating pamahalang lokal, meron kaming deployment program. So we have the doctor to the barrios program, we have the nurse deployment program, and we have the midwife deployment program, and so many of the other allied health professional na dinideploy namin. And then when it comes to health facilities, may malaking budget ang Department of Health, yung tinatawag nating Health Facilities Enhancement Program. Ito yung HPEP. Ang layunin naman nito, makapag-construct ng mga additional na mga barangay health station, additional na mga health center, at ganun din, ma-expand yung bed capacity ng ating mga hospital, ma-improve yung kanilang mga equipment, ma-improve yung mga technology na mai-offer natin sa ating mga mamamayan. Bago pa man ang treatment o gamutan, dapat munang sumailalim sa mga diagnostic test ng pasyente para matukoy ang sakit. Pero sa unang prosesong ito, marami ng Pinoy ang hirap. Ang masaklap ang ilan gaya ng kapatid ni na Marlon at Adonis na si Elmar, namatay na hindi man lang nalalaman ang sakit. Hiling ni na Marlon at Adonis, matulungan sila sa kanilang pinagdadaanan.
Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion. At ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.